Meron akong nabiling digital tester sa Lazada sa halagang 204 plus shipping fee. Umabot din ng 266. So, tignan natin. So, ito siya. Maganda. Magaan lang siya. So, ito yung kanyang brand. Aneng. So, tapos, ito naman yung kanyang model number. So, ang kagandahan ng model na to, mayroon na siyang capacitance meter. So, ito siya. Sa halagang 266. Mayroon na siyang capacitance meter. Ang tanong kung gumagana pa talaga tong capacitance meter niya. So, testing natin kung legit ba talaga yung seller. So, connect natin yung test probe. Sana yung test probe. So, dito pala. Tapos, connect natin sa positive. Tapos yung black sa common. Ayan. So, testing natin sa capacitor. Saan na yung capacitor ko dito? Ayan. So, testing natin dito sa capacitor ng washing machine. So, ang value niya is 10 UF. Ayan, so malabo. Pasensya na kayo mga bro. So, 10 UF siya. So, bago natin testing, shoutout ko muna pala yung matagal nang nagpapa-shoutout. Lagi kong nakakalimutan tuwing nagbo-vlog ako. So, shoutout kay Ricky Ambrosio. Ayaw. Shoutout din kay Raisa Sigasig. Shoutout din kay Daniel Bulataw. So, yun lang. So, balik tayo dito sa check natin. So, set natin sa capacitance. So, 20 UF. So, check na natin. Gumagana ba talaga to? Yun. So, gumagana siya. Kita nyo ba? Nakakasilaw Yan. So, 10 UF. Mayroon siyang 9.5. So, okay lang to. So, ibig sabihin, gumagana siya. So, buo pa to. So, hanap pa tayo ng capacitor. So, ito. 470 microfarad. Ayan. 200 volts. So, check natin kung okay pa ba itong capacitor na to. Parang sira na ata to Ayan.
Ay, mali yung range pala. Kaya pala walang masukat. Wala ko, sira na. So, check natin. Ano? 470 UF. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay Ayan. kailangan sa mga batang manonood. So, mayroon siyang 202 microfarad. So, kalahati yung nabawas. Ulitin natin. Ayan. So, 202 lang yung nasukat niya. So, ibig sabihin, sira na to. Itong capacitor na to. Ay, isang capacitor dito. Ito. Check naman natin tong 100 microfarad. Ayan, 100 UF. Malabo ah. $100 UF. So, tignan natin. So, 99 UF. So, ibig sabihin, okay pa to. Yan, so 99 UF. Ibig sabihin, gumagana yung capacitance meter niya. So, hindi na ako hula-hula ngayon sa pag-check ng capacitor. So, legit yung seller. Try naman natin sa ohms, sa resistance. So, hanap tayo ng capacitor. May resistor. So, check natin tong resistor. 33K. Ayan, so 33K siya. May nakasulat. Ayan. 33,000 ohms. So, ilagay natin sa ito, 200K. Ayan. So, check natin kung accurate ba tong resistance niya. 33K ohms. So, ayan. Nasukat niya 31.3. So, okay lang yan kasi mayroon pang bawas yan para sa minus percent. Kaya okay lang to. Accurate yung resistance. Check naman natin tong DC volt. Ilagay natin sa DC. Check na natin tong adapter kung ano ba to. 12 volts. Ayan, malabo yung cellphone ko ha. Malabo yung camera. So ayan, 12 volts siya. Testing natin. Nalagay natin sa 20 volts. 20 volts. Nalagay ko na. Ayan. So meron siyang 12.25. So okay. Okay yung DC. Okay yung kanyang DC volts.
Ito naman yung AC. AC volts yung ititesting natin. Sinit ko sa 750. So check natin tong outlet. Oh. So yan. Meron siyang 227 volts AC. So gumagana siya. So swerte ko. Hindi scammer yung nabilihan ko ng tester na to. So salamat sa seller at sa Lazada. O hindi na ako hula-hula ngayon sa pag-check ng capacitor.